Supply ng krudo ng bansa na may miligrong matuyot. Kailan? Sa Mayo. Ronda Pilipinas. Matapos ang idineklarang National Energy Emergency, mga mall nagbawas na rin ang oras ng operasyon. Ronda Pilipinas. Sa kabila ng walang prenong big-time oil price hike, NLEX handa na para sa Holy Week Exodus. Gobyerno nakatutok na rin. Ronda Pilipinas. NLEX baka walang umuwi. Baka walang umuwi Matapos ang banggaan ng eroplano at fire truck runway sa LaGuardia Airport sa New York City, muling binuksan. Ronda Pilipinas. Junior Lady Altas, isang panalo na lang, champion na sa Girls Volleyball Finals. Ronda Pilipinas. Ay, weekend na! Patuloy bang iinit ang panahon, sisirit ang heat index temperatures. Ngayong paparating na ang Semana Santa. Alamin natin yan live sa weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Regine Velasquez nag-anunsyo na ng kanyang pagre-retiro. Ronda Pilipinas. May nagre-retire bang singer? Ipinato ang sasakyan ng kapitbahay nang walang paalam. Alamin ang kaparusahan nung nagto o yung nagsumbong. Alamin sa NBI na bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo ba na kapag laging nakalak ang cellphone at ayaw ipagamit, may itinatago? Patutunayan pa ba natin yan? Patunayan natin mamaya yan sa LPI. Let's prove it. Ronda Pilipinas. Nigerian President and Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte meron daw oil deal? Alamin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Ayan na! Magandang araw sa Pilipinas kung mahal. Mahal ang gasolina. Mahal ang karne. Mahal ang bigas. Mahal ang itlog. Mahal ang manok. At na lang tayo dapat magmahalan. At na lang mahal. Wala na tayong magawa. Kundi magpasensya. Pasensya na lang tayo, ha? Ay, nako. Gusto ko yan. Ito na. Ayan na. Baka mamaya, ano tayo dyan? Sutsut. Lo. Ayos lang yan, Friday naman. Magandang araw, Pilipinas, kung mahal. Mahal ang gasolina. Mahal ang kulay. Mahal ang karne.
Tapos sabi ng DTI, hindi daw magtataas. Talaga po si Secretary. Secretary! Ano ang Secretary ang tinatawagan natin? Secretary ng DTI at Secretary... May Secretary ba DOE? Meron, ano? Meron. Meron, di ba? Tama, di ba? Meron. Ang pangalan niya, Sharon, di ba? Oo. Sa mga ano ngayon, sa mga... Ang tawag din sa mga handaan, ang ginagawa, nagsasharon. Di ba? Nagsasharon. And hindi po yan ang gusto kong pag-usapan. Gusto kong pag-usapan at it's in the form of plead o pakiusap o request sa English, ika nga. Pakiusap lang po sa lahat ng mga, total napapanood at napapakinggan naman tayo sa social media. Naka-live naman tayo diyan. Pakiusap ko lang po, lalo-lalo na sa mga gumagamit ng social media, ha? Huwag po tayo mag-share ng video kung hindi naman totoo. Marami hong kumakalat ngayon na video na nag-aagawan ng pagkain, nag-aagawan ng bigas, nag-aagawan ng gasolina, nagsusuntukan na. Nagsusuntukan na, pero sa totoo lang po, hindi ho yun sa panahon natin. Oo, kinuha lang ho nila yung clip na yan. Yung mga ganyang mga videos ay nakakapagpalala ng sitwasyon. Huwag nyo na hong ilalike at i-share pa. Sabi pa doon ng isa, hindi totoo ito, pero feeling ko ganito mangyayari at yun yung ginagawa nyo niyan. Huwag ninyong sasabihin yan. It's in the power of your tongue. Ika nga nila. Yung sasabihin kung ayaw ninyong mangyari, kayo talaga, oh. Abanatan nyo ba ako ng positive thinking? Nako, wag ganon. Pagka hindi naman totoo at alam ninyong imposible naman talaga nangyayari yan, huwag nyo nang i-like, huwag nyo nang i-share, huwag na kayong mag-comment. Ha? So, magkano na ang, kung tinatanong po ninyo kung tataas ang gasolina next week, tataas po. O, tataas po yan. Kaya nga duda ako dun sa balita natin tungkol dun sa NLEX, pinaghahandaan. Ewan ko kung anong klase paghahanda yan. Dahil yung mga kilala ko din, mga kaibigan ko, hindi na rin uuwi ng probinsya. Ako, umuwi ho kami ng probinsya tuwing Holy Week. Baka hindi na ho kami umuwi ngayon dahil napakamahal ho. Napakamahal. Napakamahal ng lahat. Pero kung yun doon sa iba at hindi maiiwasan na umuwi, paminsan-minsan lamang umuwi, magbaon na lang ho kayo. Magbaon na lang kayo ng pagkain ninyo. At least, safe yan kasi kayo nagluto, kayo na malengke, kayo naghiwa, kayo ang naghalo, kayo ang naghisa. Sa bagay, pagka mga ganyan yung mga biyahe-biyahe na ganyan, prito-prito lang yan, di ba? Prito-prito lang yan. Okay, kung magkakasa tayo sa mga itlog-itlog diyan, pwede na. O kaya adobo, o kaya hotdog, o kaya longganisa na maliit. Wag naman masyadong marami ang longganisa at ang hotdog. Masama rin naman sa ating kalusugan yon, ha? Asawa at nobya, hindi pa rin. Magandang araw, Pilipinas! Friday na! Live na tayo sa DWIC News Nationwide. Hilig kami sa magaganda. Live na rin tayo sa DWIC News FM regional stations. At sa lahat ng mga ginagawang sa Radyo Rondar, live din tayo, ha? Sa detalye ng mga balita, lumaki na ang banta ng oil shortage sa bansa pagsapit ng Mayo po ito, ha? Mayo. Ito ang binabalaan ng mga Independent Philippine Petroleum Companies Association, yung tinatawag na IPPCA. Kung hindi magagarantihan ang supply delivery sa susunod na 2 buwan sa gitna na nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Sa ikalawang araw ng pagdinig ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT sa Senado, aminado si IPCA President Tanya Samiliano na wala pa silang natatanggap na kumpirmasyon kung may susunod pang delivery. Bagamat may iba pa naman anyang pagkukunan. Masyado naman itong mahal. Ayon naman kay Rafael Capimpin, Executive Director ng Philippine Institute of Petroleum, pahirapan ngayon kung saan maghahanap ng supplier at kung may mahanap naman, masyadong mataas ang presyo nito. Inamin naman ni Petron Corporation General Manager Lubin Nepomuceno na hindi sila makakuha ng supply sa mga karating bansa tulad ng China, Thailand at Singapore dahil sa temporary restrictions sa fuel exports. Ronda
Pilipinas. Baka iniisip nyo hong mag-mall ngayong weekend, ha? Pakinggan nyo to. Ilang mall na ang nagbawasan ng oras ng kanilang operasyon sa harap ng lumalaking problema sa energy supply. Ang nasabing hakbang ay bilang pagtalima sa ipinatupad ng gobyerno na National State of Energy Emergency. Epektibo Marso at 30, simula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 9 na ng gabi ang operating hours ng SM Supermalls, habang alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Sa panig naman ng Robinsons Malls, magsisimula rin ang kanilang operasyon alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Habang alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi tuwing weekend. Nagpatupad din ng kalintulad na hakbang ang pamunuan ng Ayala Malls. Una nang nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Emergency o Energy Emergency bilang tugon sa posibleng kakulangan ng krudo dulot ng kaguluhan sa Middle East. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Pagkabu tayo ng isang report. Ika-5 batch ng OFW repatriates nakatakdang dumating sa Villamor Air Base. Mamaya po ito. Alamin po natin ang report mula kay Patrol 45. Raul Esperas. Kuya Raul, go! Nakatakdang dumating sa Pilipinas ang ika-5 grupo ng mga Filipino Overseas Filipino Workers o OFW na inilikas galing sa Middle East. Sangayon sa Department of Migrant Workers, ang ika-5 grupo o mga OFW ay sakay ng isang chartered flight ng Philippine Airlines na kung saan sa pamamagitan ng pagkipagtulungan ng Department of Foreign Affairs at ng Overseas Worker and Welfare Administration at ng pamahalaan ng UAE ay naging matagumpay ang chartered flight sa pabalik ng Pilipinas. Gayunpaman, sinabi ng Department of Migrant Workers na nagpapatuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang Filipino organization sa Middle East upang magpatuloy ang kanilang repatriation sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama sa Impira May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ang init! Ang init-init! Gaano ba magiging kainit ang ating magiging panahon ngayong araw na ito? Sa bagay, mainit na sa labas, no? Mainit na. Alamin natin live weather report ni Daryl Justin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alam mo, gusto kong makakausap ng yung, kasi ang uso ngayon na pinag-uusapan, yung mga electric vehicle. EV. Oo, mga EV. Dahil nga sa gasolina. Tama. Ang dami hong claim, nag-research po ako kagabi Okay. at kaninang umaga, yung mga tungkol sa... Kasi maraming nagpo-post ngayon na maganda ang Tama. EV, Yeah. maganda ang konsumo, hindi kailangan ng gasolina. Meron ding mga nagsasabi na kapag naluma yung battery ng EV, mas mahal. Tama. 'Di ba? Mga kalahating milyon kasi daw 'yun. Siguro kausap tayo ng mga eksperto. Siguro next week, no? Pwede. Total, pwede naman Lunes, Martes, Miyerkules, di ba? Tatlong araw naman tayo. Oo. Pag-usapan natin para mag-guide, i-present natin yung mga eksperto pagdating sa yung mga sasakyan, di ba? Maikumpara. Parang meron pa nga ako nakita doon yung EV daw ay hindi na ganun yung worth niya after 5 years. Oo. So, mabilis mag-depreciate. Oo, compare dito sa mga may makina. Okay. Kumbaga, itong may makina kasi, may presyo pa rin siya, di ba? Sa Tama, totoo tama. lang, Oo naman. parang sellable pa rin siya after 5 years, 10 Yep. years. Pero hindi daw ganito ka-sellable ang EV after 5 to 10 years. Tsaka yung ibang mga gasolina, di ba nga iba nagiging vintage, nagiging collector's item pa. At mas mahal pa yung benta nila pag mas Correct. vintage yung sasakyan. Oo. Sa EV daw, wala yun. Okay. Tapos, kung mapapansin daw natin, mabagal daw ang takbo ng EV. Ang akala ko naman dahil doon sa kuryente. Hindi daw dahil daw sa bigat ng battery. Kasi malalaki yung mga battery niya, di ba? Parang katumbas daw, parang yung nakita ko online, parang isa o dalawang tao. Siguro isang tao lang.
Isang tao lang. Sa sobrang, ngayon nga, meron daw mga EV ngayon na pagdating sa mall, akala nila may charger. Yun naman pala, wala. Okay. So pumupunta sila doon, paubos na. Kasi daw sa gasolina, Aha. after mga, sabihin mo na, mga 5 minutes, 10 minutes, Aha. full tank ka na eh. Tama. Eh dito sa EV, Oras. oras ang pinag-uusapan. Ang pinaka-minimum, 30 minutes lang, pero kakapraso lang yung matatakbo. Tsaka, yung span ng battery, kung hanggang saan lang aabot yun. Oo. So pag-usapan natin siguro starting next week, Kuya Drew. Mga Para EV. yung mga eksperto, no? Para mag-guide yung mga kababayan natin. May maganda akong pangalan sa segment na yan. Ano? EV Patrol. wala ako dyan, ha? Hindi, sabi ko EV. Kayo talaga. Ako, Ilalagyan meron pa nyo ako. na meaning, ha? Meron pa ako. Ano ba? EV Babes. Bagay sa kanta mo kanina, ha? Ay, sa lagay po na, eto. EV I eat, vulaga. Labas na rin ako sa sinabi mo, ha? Hanggang Na, apari. O sige, copyright ka. May lisensya yun. Sa lagay po ng ating panahon, hindi po to EV Patrol, ha? Ito po ay weather report po natin sa araw na ito. Easterlies pa rin po ang umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Makakaranas po ang Metro Manila at buong bansa na po mismo. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers at mahihina mga pagkulog at pagkidlat na may kababaan po ang tsansa at kadalasan nangyayari lang po late afternoon or early evening. Pero majority of the entire country, makakaranas tayo ng maganda, maaliwalas, pero mainit at maalinsangang panahon ngayong Friday. Magdedere-derecho po yan hanggang sa Sabado at hanggang sa Linggo sa pagsisimula po ng Semana Santa. Magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon sa Metro Manila. Inaasahan natin for today 25 to 33 degrees ang temperatura, pero over Saturday, Sunday and Monday nasa 25 to 34 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura at malinaw at maaliwalas ang ating kaulapan na may mababang chance na pag-ulan, 3 to 5% lamang. So halos hindi natin inaasahan na magkakaroon ng mga pag-ulan dito po sa Metro Manila. Sa Metro Cebu naman, kasalukuyang nasa 31 degrees Celsius ang temperatura, pero may bahagyang pagtaas ang chance ng ulan sa 16% by today. Pero Saturday, Sunday at Monday, maganda at maaliwalas din tayo mula 24 hanggang 32 degrees dyan po sa Queen City of the South. Sa Davao naman po, may ilang kaulapan tayong mararanasan, pero mostly cloudy at fair weather condition pa rin po tayo sa 31 degrees current temperature po sa oras na ito. Maglalaro ang temperatura mula Sabado hanggang Lunes sa 24 hanggang 33 degrees Celsius. Wala pa rin tayong inaasahang bagyo o LPA na maaaring mabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility over the next, not 1 week, over the next 2 weeks. And speaking of Semana Santa na yan. Ano? di ba, doon mo talaga mararamdaman. Sabi nila, pagka Mainit. pumasok ang Holy Week, talagang mainit talaga Oo. panahon. Halos wala kang inaasahang ulan. Correct. And speaking of init, medyo may pagtaas na po talaga sa mga heat index temperatures po natin. Nangunguna sa araw na ito sa forecast ang San Jose Occidental Mindoro sa 42 degrees Celsius the heat index. 6 na lugar ang nasa 40 degrees. Kabilang na po dyan ang iyong probinsyang Dagupan, Pangasinan. Sumampa na ulit sa 40. Init talaga sa Dagupan ngayon. Kadalasan naman sa mga norte. Kasi malapit kami sa dagat eh. Exactly. Ang tawag na yung simmer. Ano yung Tagalog ng simmer? Yung Tag-init. Yung alinsangan ba yan? Simmer, tag-init. Ang alam ko nga Ano ba yun? simmer, kulo eh. Mali pa ako. Mali din ako. Simmer. Boil pala yun, Summer simmer. yung sabi. Summer yun. Okay. Slow po tayo sa Sino araw yung ng Friday. nagsabi na Oh. yung bawal na gamitin yung summer? Sino nagsabi? Sa pag-asa ba yun? Nakalimutan May ko na. sinabi ba silang ganun? Parang Parang Kasi isang daw expert daw. hot and dry season, Oo. hindi naman daw summer. Oo. Kaya actually madalas nga sa terminology nila nung nag-announce sila, hindi naman sinabing onset ng summer season. Ang Hot and sinabi dry. nila ay onset ng hot and dry season. Ayun. So, wala sa rin ng mga tao na summer talaga ang tawag sa summer season. Summer na, yun, di ba? Ayun, karamihan po ng mga lugar sa norte, 40 degrees Celsius at ilang bahagi po ng Mindanao katulad ng Zamboanga del Norte at Cotabato ay nasa 40 degrees din na heat index temperatures. 39 degrees naman po sa 7 lugar. Kasama na po dyan ang Bacnotan, La Union, Puerto Princesa, Palawan, Rojas City sa Capiz, Iloilo City, ha? Kasama ang Iloilo, dyan kina Kuyang Richard, ha? Hi, Kuyang Richard, good morning. Pare. Si Kuyang Richard, bakit? Kayo talaga. oo. Pare. Ayos ba tayo
tayo dyan. Kuyang, pasalubong naman malang Iloilo. Borongan, Eastern Samar, Hinatuan, Surigao del Sur, Naiya, Pasay City at ilang bahagi ng Northern at Central Luzon ay nasa 38 degrees po na heat index temperature. Marami-raming lugar, 20 areas po yan. Covered ang Luzon, Visayas, ilang bahagi po ng Calabarzon at Mimaropa, maging ang Samar Provinces, Zamboanga City at Davao City. At 7 lugar naman po, 37 degrees, kasama ang paborito mong garden, ang Science Garden. Baby, baby. Hindi talaga makakalusot yung Science Garden na walang kanta. Clark Airport sa Pampanga, sa Kamiling Tarlac, Hacienda Luisita Tarlac, Ambulong Tanawan Batangas, Panglao International Airport sabay at saka sabay Butuan City. Habang 9 na lugar naman po ang nasa 36 degrees Celsius, ilang bahagi po ng Luzon, Northern Luzon at ilang bahagi po ng Bicol Region maging sa Surigao City at General Santos ay nasa 36 degrees ang heat index forecast for today. Magdala po ng panangga sa ulan, ulan, panangga sa init tulad po ng payong ang inyong mga sunblock, sunscreen at syempre magsuot ng presko at komportabling damit dahil pwede tayong makaranas ng dehydration. Sunblock, sunblock. Ayan, sunblock Pwede rin sun white. Pwede naman yun. Kasi puti yung cream na ginagamit dun sa mga Sunblock, sunblock. Sabi nga ni Dr. Vicky Secretary Bello. Ay, iba ba yun? Iba yun! Iba yun! Hindi naman kinalaman sa touching skin yun. Iba yun. Vicky Secretary Bello. Ginawa mo na, doktor na, ginawa mo pang government official. Ayos! Sa ating sunrise o sunset, tumilaw po ang manok. At natagpo ang gising po si Papa Jackson dyan sa may Vietnam. Kanina Lagi nila natatagpo. Gutulog pala, alas 5:56 ng umaga. Tapos Tulog. nalapag ang araw. Yan, natagpuan. At yan po ang alarm ni Papa Jackson. Mamaya alas 6:08 ng gabi. Yan ang muna ang aking latest weather report. Whether you like it or not, happy weekend po sa mga magbabakasyon ngayon at mag-out. Sa alarm, pabo eh. Happy weekend po at enjoy po ninyo ang inyong long week kasi marami malamang ang nag-file na ng leave Yes. nitong Holy Week at mag-uuwian ngayong weekend. Naku, hindi mag-uwian yan. Dyan lang yan kasi Alam mo, wala na- nakakalungkot yung mga nagba-viral, walang sasakyan, ano? Ayun lang. Pero grabe yung mga sa LRT, MRT. Ay, Wala na. Talagang Wak na, nandun wak sila lahat. Yung iba hindi na gumagamit ng sasakyan. Pansinin mo, wala na masyadong traffic. at saka, magbigay ba naman ng 50% discount ang MRT tsaka LRT? Oo. Ba't di mo sulitin? Oo. Ako po, si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Mga kababayan, bago tayo mag-remind sa may patungkol sa PhilHealth, meron kaming i-remind sa inyo ni Daryl. Malapit na. Yung pabo? Alarm clock. Alarm clock! Ano ang malapit na? Eto na, malapit na! LDR Love Discussions and Reactions with Papa Jackson. A voice that's honest, faithful and true, speaking the words you need to get through. Now I'll tell you the truth, no judgment at all, only real advice when you stumble or fall. You're not alone, I'll walk with you on, with Papa Jackson. I'll keep moving on, LDR. Love discussions and reactions. Now I'll tell the truth to Papa Jackson. On DWIZ Nationwide. Soon. Live Ayan na. via satellite. Yun, high-tech. Oo. La Pari. Sige, tuloy mo ha. Malapit na po Adjust yan. natin yan, adjust Sa- yan, oo. Adjust natin. Love discussions and reactions. Reaction, Kasama oo. natin si Papa Jackson. Yan, okay. Baka yung alas 9 ng gabi ninyo or malagay ng alas 9 o alas 3 ng madaling araw, alas 6 na umaga. Oy, nililito ko sila. Alam namin, nakabantay mga page ninyo. Ay, nakalilito ko sila. Kayo talaga, adjust kayo. Abangan nyo na lang. Kaya nga sabi ng plug, soon. Oh, sige, adjust nyo mga programming nyo. Patay! At ito ba isang reminder,
Mga ka-PhilHealth, alam nyo ba na mas pinalaki pa ng PhilHealth ang benepisyo para sa gamutan ng breast at cervical cancer? Para sa breast cancer, ang coverage ay aabot po ngayon ng 1.4 million pesos. At para naman sa cervical cancer, may suporta o tulong hanggang mula 170,000 pesos. Ang mga benepisyong ito ay maaari ninyong ma-avail sa lahat ng PhilHealth contracted hospitals nationwide po ito. Ano po? Dahil sa PhilHealth, bawat Pilipina, protektado. Tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Nagabu tayo ng isang report. PCSO naglunsad ng medical dental mission sa Batanes. Narito pong report ni Angelo Bainio. Naglunsad ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng Medical at Dental Mission sa Sabtang at Batan, Batanes bilang bahagi ng pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na lugar. Gumamit ang ahensya ng AI Portable X-ray Machine upang mapabilis at mapahusay ang pagsusuri sa kalagayan ng mga pasyente. Layunin ng programa na maabot ang mga komunidad na may limitadong akses sa ospital at klinika at mabigyan sila ng agarang serbisyong medikal. Ayon sa PCSO, patunay ang inisyatibang ito ng kanilang patuloy na dedikasyon na makapaghatid ng serbisyong pangkalusugan sa mas maraming Pilipino, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Hoy, we're saying hi. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin dyan sa PCSO. At speaking of PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Teka muna, nasa pangalawang araw na po tayo ng jeepney strike at tatanong natin sa mga jeepney drivers kung tuloy-tuloy ba ang kanilang pakikipag-usap sa gobyerno. Oo, or kung meron silang pag-uusap. Okay? Nasa linya po natin ngayon ang chairman ng Manibela, si Mr. Mar Valbuena. Sir Mar, magandang araw po. Magandang umaga po, Sir Dennis. Magandang umaga po sa ating mga kamanibela. Opo. Sir Mar, sorry ha, kasi hindi ho ako nakatutok kahapon sa Senate hearing kahapon. Yung sinabi niyo po kahapon sa Senado na dapat papanagutin yung mga oil companies, sabi ninyo, dahil yung yung inventory na nasa kanila, ang kanilang dinadagdagan ngayon ng mga 100 to 120% increase sa prices. Opo. Ano po yung Opo, naging tugon ng Senado doon? Kasi kahapon po, tinanong ang DOE, Opo. yung mga representative ng DOE, yung Opo. ASEC o USEC po yata, yun. Sumagot siya na yung ibinenta sa atin sa loob ng 3 linggo, inventaryo pa. Ibig sabihin, lumang stock pa nitong mga oil companies. So, alam naman pala nila na lumang stock pa, bakit po nila hinayaan na magtaas ng presyo? Hindi po ba? Oo, ano ang At sagot ang nila? Ano sinasabi sagot nila? natin, Oo. hindi sila makasagot kasi ang sinasabi natin sa kanila, kung gano'n ang nangyari, i-refund nila at dapat makasuhan itong mga oil companies na ito. Oo. Kaya sabi po nila, may pinadalan daw ng show cause order, ano nang nangyari, pero bakit hanggang ngayon hindi po maibaba yung presyo kung gano'n naman pala na stock yung ginamit na binenta sa atin. Di sana, kung baga, may retro tayo ngayon na ibalik nila or pababain nila ngayon dahil nasulit naman na nila nung mga nakaraang 3 linggo yung presyo ng petrolyo. Na wala pa naman po palang pagtataas, Sir Dennis. Oo. Yun ho ba yung naging dahilan kung bakit sinabi ni Senator Gatchalian na magkakaroon ng pagpupulong o hearing dito sa mga oil companies na ito para matanong kung anong nangyari? Opo, dapat po talaga. Yun ang sinabi ni Senator Gatchalian, Committee Chair ng Finance, na bakit nabuking na itong mga oil companies na ito nagsamantala. Bakit pinagpapaliwanag po sila, hindi nila masagot doon sa plenaryo kahapon at sa session hall at ang sabi parang
closed door meeting, ano ba tawag doon? Hindi ko na ma-recall. Basta sabi ko, Oo. parang executive Executive session. parang ganun, hindi ko alam kung, pero ang isang paliwanag po nila, kasi daw po, yung bibilhin nila na stock, babawiin na ngayon. Pwede po ba yun na hindi pa nakukuha? Di Yung pa bibilin dumarating pa lang, yung bibilin pa lang. yung bibilhin pa lang Oo. na petrolyo, kumbaga, ipinatong na ngayon. So, ang ibig sabihin, yung pinambili nila ng petrolyo, pera ng taong bayan, kaya ibalik nila dapat yan. Oh. So, pagka Di po ba? ibinawi na nila ngayon, yung yung nakapatong doon sa bibilhin nila. So, yung binili nila na ibibilhin nila in the future, hindi na nila papatungan. Dapat ganon. Dapat ganon para quits na. Oo. Dennis, di ba? Tabla na tayo. Oo. Kasi binawi nyo na ng unang 3 linggo di ba? Oo. Kung ngayon, kung papatungan nyo pa rin, tubong lugaw na yan. Oo nga. Hindi lang tubong lugaw yan, Sir Dennis. Hindi ba nakamonitor ang DO? Hindi ko alam, Sir Mara, kung naitanong, kung nakamonitor ba ang DOE dito sa mga nangyayaring ito ito yung akusasyon na na pinatungan ng 120% yung mismong inventory stock ng mga oil companies? Opo, sila nga po, DOE ang nagsabi niyan. Ibig sabihin, alam nila yung nangyayari, pero wala silang ginawa. Natutulog sila sa pansitan or kakutsaba sila. Kaya nga ang panawagan ko po, mag-resign na sila dyan. Di po ba? Alam nila sila po ang nag-booking Oo. Ayaw pa nga pong gumamit ng microphone, ibinulong pa. Narinig po naming lahat. Yun ba yung ano? Yun ba yung pass on? Yung pass on? Yun ba yun? Pass on, opo. Hindi pa gumamit ng mikropono, pass. Ayaw ko gumamit ng mikropono para hindi po marinig ng sambayan ng Pilipino, Sir Dennis. Pananamantala ito ng mga oil companies. Ibig po ba sabihin kasabwat yung DOE, kasabwat ang gobyerno? Nako. Oo. Di po ba? Teka Bakit muna. hindi nyo sinabi? Sir Bakit Mar- hindi nyo sinabi, uy, preno muna kayo. Hindi nyo pa presyo to. Presyo nyo pa nung mga nakaraang buwan itong Oo. mga binibenta ninyo. Kasi di ba? nga inventory. Inventory. Hindi ba umibabaw yung salitang deregulation? Ayun po, nandoon yung deregulation, pero dapat, baka tao pa rin yung ibibigay sa atin, sinamantala po nila. Pero hindi po porket may oil deregulation law, mananamantala ka na sky is the limit, yung presyo mo. Di po ba? Lalo na sa panahon ng krisis, di po ba? Saka nando sa batas yun, sa oil deregulation na kapag may yung krisis na ganito, yung mga oil companies ang dapat tumulong. Tama sa po industriya. kayo. Ang sabi nga natin, yung oil deregulation law na kung saan milyon, bilyon ang kinikita nitong mga oil companies, walang pangil ang tas, walang pangil ang ating Pangulo para isuspend ito, para sabihin niya, oy, wag kayong magtaas. Pero sa amin, yung pamasahe namin, regulated siya, piso na lang. Kailangan pa naming mag-file ng petisyon para ma-approve. Samantalang dito sa deregulated, Wala. sky is the limit. Diretso. Yung diretso, kung gusto nilang magpatupad ng oil price hike, dito sa amin, hindi po pwede. Regulated kami ng LTFRB. Nung inaprubahan, hindi pa na-implement, sinuspend na yung pay increase na halagang piso. Yung bilyon lang kinikita, walang pangil. Na nagpapahirap sa taong bayan, Sir Dennis. Okay. So, balikan natin, Sir Bal, yung paano ba ito? Next week, magdedire-diretso na naman ito ng pag-increase. Yung mga kababayan ho natin, mga kasama natin na chopper, ano ho ang plano nila sa buhay ngayon? Paano ho ito? Alam mo, mahirap pong sagutin yan, Sir Dennis. Hindi ko rin ho malaman kung saan huhugutin ng ating mga kasamahan yung isasagot dyan. Siyempre, bahala na, hanap muna kami ng iba. Kanya-kanyang dahilan, kanya-kanyang hanap po ng paraan para makasurvive. Di po ba? Piso na lang, 2 piso. Hindi po para magpayaman kami, para makasurvive kami sa krisis na to. Pinagdamot pa, sinuspend pa. Yung araw-araw, hindi bababa ng 3 bilyon ang kinikita, walang pangil ang gobyerno. Oo nga. Ano ho masasabi nyo na tungkol ho doon sa na-approve na pag-suspende ng excise tax na magsisimula, kailan ba? April 13 ba o 12? 12 pa yata eh. Sir Dennis,
matagal pa Isa pa yan, na isa pa yan. pagsasamantalahan Oo. tayo ng Oo. mga oil companies bago natin mapakinabangan yung suspension na to. Oo, At dahil- wala ding nakalagay doon Mm. dun sa emergency power ng Pangulo. Hindi ko lang po alam kung walang nakalagay or kaya bang implement ng Pangulo o utusan ang mga oil companies na ito lang dapat ang tubo ninyo. Dapat magkaroon ng price cap o price ceiling na hindi kayo dapat tumaas ng ganito. Pagka umabot tayo $80, $100 per barrel, ito lang dapat ang pwede nyong kitain. 'Di ba? Kasi po kahit i-suspend mo yung excise tax, value added tax, kung magiging 200 pesos po ang kada litro, Oo. sa tingin niyo po ba makakatulong din po ba yun? Oo, Wala. Di ba? Oo nga, kasi nga, deregulated, tama. Deregulated kami. Oo. Kahit na mag-ano ka ng tax dyan, tanggalin mo yan. Mm. Kung hindi po gagamit ng power o ng kapangyarihan ng ating Pangulo na suspindihin o yung price ceiling nito na ito lang dapat magkaroon ng inventaryo dito sa mga libro ng mga oil companies, hindi po masusolusyonan yung problema nito, Sir Dennis. O so paano, price cap na lang, Sir Mar. Kasi yun po ang sagot kahapon eh. Oo, Kaya oo. po sabi ko, wala rin palang saysay. Di ba? O matatapiasan kami ng 6 na piso, tataas ulit ng 20 piso, 30 piso. Kasi nga, Diba? deregulated. Deregulated Patay po. ka bata So, ka. Parang yung wala rin batas, pala, tama may ka dyan. diferensya talaga. Oo. May problema po doon sa batas, Sir Dennis. Oo nga, Di po ba? tapos... Kaya sabi ko, i-abolish na talaga yan sa lalong madaling panahon, hindi nakakatulong. At Hindi naka-importante talaga nakakatulong yung sa ano. ekonomiya, hindi nakakatulong sa taong bayan, iilan lang at nakikinabang. Ayun. Kaya totoo yung sinabi ninyo, napaka-importante na nakikipag-usap ang presidente natin sa mga oil companies na ito dahil baka madaan sa pakiusap ito. Sir Mar, kasi presidente na ng Pilipinas ang kausap nila. Tama po. Tama po kayo na may kapangyarihan ng ating Pangulo, may pangil ang ating Pangulo para gawin po yan. At nakalagay naman dun sa batas, dun sa oil deregulation law, na kapag panahon ng ganitong krisis, may power ang Pangulo na magda kung magkano lamang ang pwedeng presyo at tubo nitong mga oil companies po na ito. Malinaw po yun sa batas. Kasabay po sa panawagan ninyo na alisin na yan, yung oil deregulation law na yan. Opo, di magpalit tayo ng Oo, ibang batas na win-win para sa taong bayan at doon sa mga negosyante. Hindi po one-sided lang. Tama. Okay, Sir Mar, maraming salamat sa maiksing oras na binigay niyo po sa amin dito po sa DWIC po. Salamat po. Ingat Maraming po kayo. salamat po. Thank you very much, Chairman po ng Manibela, si Mr. Mar Valbuena. Ronda Pilipinas. Alam mo, naintindihan ko sinabi ni Sir Mar. Di ba, no? Chip, maski tanggalin mo yung excise tax, sabi niya kanina, maski VAT na tanggalin, paano yung oil deregulation? Sila nga ang magpe-presyo. Di ba? Di ganun din. Pero kung sasamahan alam mo naman, madadaan naman yan sa pakiusap ng presidente. Kayang-kaya. Oo, di ba? Nararamdaman ni presidente yung paghihirap ng mga kababayan natin. Ay, nako, hanggang sa susunod na kabanata. Teka muna. Alam nyo ba, mga ESMI ng tahanan, alam nyo ba na ang Regasco ay isa sa mga leading LPG brands sa buong bansa? Talagang tinatangkilik ito ng maraming mamimili Lahat ng mga ESMI. Ito ang affordable, quality at tama ang timbang nito. Hindi kayo dadayain Subukan ninyo, Subukan nyo na at makikita po ninyo agad ang pagkakaiba nito kumpara sa ibang brands. Huwag magpapaloko sa murang LPG na may daya naman sa timbang dahil kahit 1 kilo lang ang dayain, halos 100 pesos pa din ang nawawala sa inyo. Kaya kung gusto mong sigurado sa kalidad at tamang timbang, ito na ang kunin ninyo. Tandaan ninyo, para sigurado, Regasco. Para siguradong iwas sunog, narito ang ilang siguradong tips sa pagbili ng LPG. Tingnan ang presyo. Ihambing ang presyo ng LPG tank sa iba't ibang supplier. Magtaka ka kung malayo at sobrang baba ng presyo. Baka ito ay kulang sa timbang.
sigurado safe ka. Kung alam mo ito, isang Fire Prevention Month reminder hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino. Ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act number 11592. Para sigurado, Regasco. Tanggap tayo ng isang report. Pilipinas may sapat pang supply ng krudo hanggang June 30. Ayon po yan kay Pangulong BBM. Alamin natin ang report ni Patrol 13. Gilbert Verdes. Gilbert. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na supply ng krudo ang Pilipinas hanggang June 30, 2026. Ayon sa Pangulo, tuloy-tuloy ang paghahanap ng pamahalaan ng karagdagang supply upang matiyak ang stability ng enerhiya sa bansa. Sa kasalukuyan, ayon sa Pangulo, humigit kumulang 45 araw na fuel supply ang meron ng Pilipinas at inaasahang madaragdagan pa ito sa pamamagitan ng pagkuha ng 1 milyong bariles na buffer stock. Nauna nang nagdeklara ang pamahalaan ng energy emergency dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na pinalala pa ng tensyon sa Middle East. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Tonong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Teka muna, meron tayong flash report. DWIZ Flash Report! Public auction ng BOC para sa 11 luxury cars. Sumablay. Bakit naman? Alamin natin. Report ni Patrol 24, Kuyang June Samson. Kuyang June, ano nangyari? Kuyang Dennis, sablay. At kaya dahil dyan ay formal nang idineklara ng Bureau of Customs na failed bid ang nakatakda ng public auction ngayong umaga. Ito ay dahil walang kahit isang kumpanya o bidder na nagsubmit ng kanilang bidding documents. Kabilang sa mga isasalang sa auction ang 11 luxury vehicles na kinumpiska ng BOC dahil sa kakulangan ng mga kakulang dokumento. Sinabi ni John Dennis Obillos na chief ng auction division na itinakda naman ang susunod na auction sa April 28. Sa ngayon anya ay bine-verify pa nila ang magiging floor price ng bawat sasakyan na isasalang sa susunod na bidding. Ipopost naman sa Facebook page ng BOC ang magiging pinal na presyo kung magkano ang offer para sa bawat sasakyan. Patrol 24. Kuyang June. Hello, Kuyang June. Kuyang. Oo. Bakit tinuloy? Kulang pala dokumento. Ang nakakagulat kahit isang bidder man lang, walang nagpasok ng kanilang interest na sumali dito sa bidding. Ang sabi kanina nung tagapagsalita ng BOC, si Attorney Bendijo, nagkokontsabahan itong mga bidder dahil nung nakaraan, yung pinakahuling bidding nung nakaraan, dumagsa yung mga bidders. Kahit ngayon ay kapansin-pansin daw na kahit isa ay wala man lamang sumali. Baka alam nila na kulang dokumento, Kuya John. Kulang yung dokumento ng mga kotse nung ipinasok sa Pilipinas, kulang mga dokumento kaya ito kinumpiska. Pero kapag nabili naman yung kotse dito sa public auction, okay naman. Ay itong marirehistro naman yan sa Land Transportation Office. Ayun. Wala bang sasakyan dyan yung mga diskaya na? Kuya John, wala na? Yun ang hinahanap ko kanina, yung pinakahuling apat na sasakyan ng mga diskaya ay naisa lang na raw dati dun sa negotiated bid. Kaya wala na yung kotse rito na gustong-gustong bilhin ni Dennis Antenor. Hindi, bibiling ko yan pag may payong. Ay, nabenta yung payong, libre yung sasakyan. Maraming salamat, Kuya June. Yeah, Patrol 24, June Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Para sa ating sports news, Junior Lady Altas, isang panalo na lang, champion na sa Girls Volleyball Finals. Alamin natin ang sports news mula kay Kim Gomez.
Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Malapit na sa kampyonato ang Perpetual Junior Lady Altas matapos talunin ng Arellano Junior Lady Braves sa straight sets sa score na 25-19, 25-11, 25-23 sa Game 1 ng NCAA Season 101 Girls Volleyball Finals. Nanguna sina Sherry Rose Acosta at Eliza Sildo na may tig 14 points habang nagdagdag si Ramiel Panganiban ng 12 points para makuha ang 1-0 bentahe sa best of 3 series. Nag-ambag din si setter Jasmine Monte ng 17 excellent sets at si libero Janine Espiritu na may 15 digs. Isang panalo na lang ang kailangan ng Perpetual sa Game 2 sa Lunes para makuha ang titulo. Samantala, nanguna sa Arellano si Catherine Chu na may 16 na puntos. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Okay, bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama for today. Manatiling mabait, pero huwag magpapaapi. At yan, nakabuo ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at tabayanan ng susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Oy! Happy birthday kay Kim Gomez, ha? DWIZ Aliw, Digital Media Content Creator. Ayan. 27 ngayon, 28, bukas pa. Tama pa rin sinasabi ng lola mo. Happy birthday, Kimi Kimi, our Kimi Kimi. God bless you more. Isa sa mga malaking blessing na inaabangan mo ay special someone. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis at Tenor Jr. nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama.